Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin, ito hong sinabi po ni Jose Castro, na ayaw po ng Pangulo ng impeachment ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado. Sinabi po yan ng Palace Press Officer, nung nakarang araw po, mga kabida. Pero dito ho sa post po ni Anthony Tabierna, mga kabida, malinaw po na mismo ang Pangulo ang nagsabi. Okay? Posted po ito ni Anthony 16 hours ago sa kanyang Facebook account. Okay, ang sabi po niya dito, PBBM, may mensahe para sa gabinete kaugnay ng impeachment ng Vice. Serbisyo muna ang atupagin. Ayun. Ito hindi lang po mensahe. Inutusan daw niya ang kanyang gabinete na atupagin ang serbisyo ayon po sa isang insider mula sa Palasyo po ng Malacanang, mga kabida. Ang tanong po dito, ano po ang kaugnayan ng gabinete ng Pangulo dito po sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte? Pagkakalam ko po ang involved po dito is ang Senado, House of Representatives, wala hong role ang gabinete po ng Pangulo dito. So, ibig sabihin po, useless pa rin yung kanyang mensahe kung totoo man ito, mga kabida. Na inatasan niya yung mga miyembro ng gabinete po niya na atupagin muna ang serbisyo, Okay? In fact, mismo yung House of Representatives nagpalakas po ng kanilang prosecution team. Kinuha ho nila, mga kabida, ito hong si dating Justice Secretary at Senador Leila de Lima bilang miyembro po ng kanila pong prosecution team matapos pong manalo yung kanyang party list. At maging ito hong si Attorney Chel Jukno, kabilang na po sa prosecution team po ng House of Representatives dito, mga kabida. At mayroon pong sinabi po si House Speaker Martin Romualdez na parang ipupush talaga ng House ito kong impeachment po ni VP Sara dyan po sa Senado. Kasi parang confident masyado ito kong si Speaker. Okay? Dito sa impeachment po ni VP Sara. Okay? So, ano pong silbi dito sa statement po ng Pangulo kung totoo man po ito, mga kabida? Yung sinabi po ni Jose Castro na hindi ipupush ng Pangulo ng impeachment. Hanggang salita lang po yun, di ba? Wala hong kagat yun, mga kabida. Kasi unang-una po ang nangyari po ngayon, perception po ngayon, mga kabida, sa Pangulo ay isang lame duck president na po, after walang effect yung kanyang endorsement, after na ang kanyang mga kandidato po, karamihan ay hindi nanalo po, mga kabida. Diba? So hanggang salita na lang po ito si Pangulong PBBM. Wala hong silbi at walang kagat po, mga kabida. Sa akin po is 100% matutuloy talaga itong impeachment ni VP Sara. So wala hong pwedeng pumigil dito kasi unang-una po mandato po ito ng Kongreso, Okay? Hindi pwedeng itigil po ng Senado ito hong impeachment dahil sinabi lang po ng Pangulo na ayaw po niya ng impeachment ni VP Sara, Remember, ito hong Senado at House of Representatives magkaiba po ito, mga kabida, sa Office of the President, Iba-iba yung kanila pong sangay ng gobyerno, mga kabida. So, hindi pwedeng utusan ng Pangulo, ito hong Senado at saka itong House of Representatives, itigil nyo yan. Kasi ayaw ko ng impeachment ni VP Sara. Hindi yun. Hindi yun mangyayari po, mga kabida. Once na mayroon na pong na-file na impeachment at na isumitin na po sa Senado, tuloy-tuloy na po yan. Okay? Gagawin talaga ng mga senador yung kanila pong mandato na naaayon po sa ating saligang batas,
na itatry po nila ang anumang impeachment case na naihain po sa kanila, no, mga kabida ng House of Representatives. Oh. So ito, walang silbi po ito. Yung pahayag po ng Pangulo, kung totoo man po ito, mga kabida, no? Wala po itong silbi. Okay? Lalong-lalo na po ngayon. Okay? Na may perception po, ano, na magiging lame duck president na po ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Matapos pong lumabas, mga kabida, na hindi na po naging epektibo yung kanyang endorsement. Ibig sabihin po, hindi na po naniniwala yung taong bayan po sa kanya, no? Dito ho sa pag-endorso po niya sa kanyang mga kandidato. Kasi malinaw po, ano, sa resulta po ng eleksyon, ni isa wala hong pumasok, mga kabida, sa kanyang kandidato, ano, sa kanyang sariling partido. Diyan po sa Senado, ano? Okay? At yung kanyang inendorso pong mga kandidato sa iba't ibang mga partido, ano? Itong Alyansa para sa Bagong Pilipinas, 5 lang po yung pumasok, ano, mga kabida. Okay? Yung pumasok po, kilalang-kilala na po yan. At sa palagay ko po, hindi na po kailangan ng endorsement ng Pangulo yan, ano? Okay? Makakatayo na po yan sa sarili nilang paa, ano? Mga kabida. So, in short, wala hong epekto yung endorsement po ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Okay. Maniniwala kaya yung kanyang gabinete po sa kanya na serbisyo muna yung aatupagin, ano? Wag ho itong impeachment. Sa palagay ko po, medyo mahirap, ano? Gaya ng sinabi ko po, nakikita na po ngayon na posibleng magiging lame duck president na po itong si PBBM. Okay? So, yun po, mga kabida, no? Hindi ho natin inaasahan na ititigil po ng Senado yung impeachment. Okay? Hindi po natin inaasahan na ititigil po ng House of Representatives yung kanila pong mandato, ano, to prosecute the Vice President, ano? Okay? Ako, para sa akin, mas maganda na itutuloy po ito, ano? Para at least mawala yung mga speculations, yung mga pagbintang laban po sa Vice Presidente. Yun naman po ang gusto po ni Vice President Sara, na harapin po itong impeachment trial po, ano, laban po sa kanya. Kasi dito ho niya mapapatunayan po, mga kabida, na lahat ng mga akusasyon laban po sa kanya ay hindi ho totoo. Okay? Gusto ko pong ipamukha ng Vice Presidente doon po sa mga accusers niya, ano? Lalong-lalo na po ito hong mga sinasabi ho nilang mga prosecutors ng House of Representatives na isang panaginip lang po yung kanila pong aligasyon, ano, laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. At alam po natin na kayang-kaya yan, ano, ni Vice President Sara Duterte na mapatunayan yan po sa Senado yung kanyang pagiging inosente po, mga kabida, sa impeachment po, ano. Okay? At nakakasiguro naman po tayo, ano, na acquittal yung magiging resulta dyan. Okay? Kasi ho, gaya ng sinabi ko po doon sa aking previous vlog, ano, kasi ho, sa panahong ito, mga kabida, kung saan po ay namamayagpag ito hong si VP Sara, ano, mga kabida, nakita na po natin yung kanyang pagiging effective, ano, bilang endorser po, ano, mga kabida. Yung mga politiko po ngayon, okay, simula po ngayon, magkukumahog na po yan, okay, na didikit po, ano, kay VP Sara po, mga kabida, considering pinakamalakas na frontrunner po, mga kabida, para ho sa pagka-presidente po ng Pilipinas by 2028. So, hindi ho nila isasakripisyo yung kanila pong political career na i-convict ito kung si VP Sara. Kahit na po ma-convict po ito. Pero kaya pong mga panya po, mga kabida, ni VP Sara laban po sa kanila, no? Okay? Ayaw po nilang mauulit yung nangyari po, ano, sa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagkamali ang gobyerno, isang malaking blunder, ano? Yung paghuli po sa kanya, pag-aresto po sa kanya at pagdala po sa kanya sa International Criminal Court.
At yung pag-convict po mga kabida kay VP Sara dito ho sa impeachment sa Senado, isa hong malaking blunder kung pag-uusapan po natin yung politika. Ano? Kasi alam naman po natin na napakarami yung supporters po ng mga Duterte. Kitang-kita naman po natin, ano? Di ba? Oo. So, hindi ho nila pwedeng isakripisyo yan. So, ang magiging resulta, karamihan po sa mga senador ang posible hong boboto sa acquittal po ng Vice Presidente. Yung sinasabi po nila na evidence yung magiging batayan. No? Iba yung impeachment, iba yung judicial process po. Sa impeachment po, politika. Sa impeachment po, ang pinag-usapan po dyan is numbers. Hindi ho ang ebidensya. May mga nakarang impeachment po na malinaw po yung ebidensya po mga kabida pero hindi ho nanalo. Ang pinagbatayan po yung leaning, yung affiliation po. Okay? Kasi po ang impeachment ay it's a political exercise po yan. Hindi po magbabase sa ebidensya yan. Although part po ng decision making po ng mga judges, dyan po sa impeachment court, yung ebidensya, mas mangingibabaw po mga kabida yung affiliation, yung political affiliations po nila, Okay? Bawa, kung administration senator ka, di yung magiging boto mo dyan is conviction talaga, Oh. How much more yung opposition? Ang kanilang leaning is to acquit the Vice President. Ganun yun. Okay? So, hindi po natin pwedeng iasa dun po sa ebidensya kasi yun nga ang impeachment po ay isang political process yun, political exercise. So, ang mangingibabaw dyan, yung affiliation, political affiliation. Okay? So, yun po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw patungkol ho dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.